Okay, so ayan, continuation ng ating installation. So okay na, kung makita nyo, ayan, nakaklam na yung mga hose. Ayan, okay na rin, ganun din dito. Ayan, nakaklam na siya, sakto. May mga gatla naman siya, may mga marking siya. Ayan, okay na. So ngayon, mag-refill na tayo ng coolant. So meron tayo ditong coolant, ito original na Prestone to. Ayan, Prestone, ito lalagay natin. So meron tayong 8 liters. So lagay mo muna. Bibilid na muna natin to. So dapat mabilid yan ng maayos kasi kailangan mawala lahat ng air pocket sa water cooling system natin. Kasi pwedeng mag-cause yun ng overheating. Dahan-dahan lang, tumutulo sa ilikod. Huwag mong paakawin. So ayan. Pag napuno natin yan, bubuksan na natin yung makina para mag-circulate na siya. So bukas makina. O hihintayin natin lumabas lahat ng bubbles na rito. Hintayin natin bumukas yung thermostat valve nya. Umikot yung coolant, pati yung mga air pocket umikot, then lumabas dito. So saka natin siya tatakpan pagka wala na siyang air pocket, wala siyang bumubula. Sa ngayon may bubula yan kasi may hangin. Nagbaklas tayo ng hose tapos yung na-empty yung ano natin, radiator. So maraming laman to, mga 4 liters mahigit. Ayan. Apaw dito. Mukha ng basahan mamaya. So ayan, pinupuno lang muna natin and then after nito, bubuksan na natin. Okay, so ayan, naka-isang galon na tayo. Pangalawang galon na to. Lagyan natin ng basahan para yung tatapon hindi masyadong kakalat dito sa engine bay. Lagyan na. Tayo mong bumaba. So, pupunuin lang natin and then bukas na tayo makina. Hawakan ko na lang muna to. So ayan, napuno na namin. Ayan, puno na. Pero may pocket pa yun, may lumalabas pa. So magbubukas tayo ng makina para umahon lahat ng hangin. And also, para ma-check natin kung maglilik pa. So hindi na ako rito nag-distill. Nagrekta na kami ng coolant. Kasi sure ball naman ako na hindi yan maglilik kasi nailapat namin ng maayos yung mga hose. So ayan. Buksan natin makina. Pag pindutin mo yung mga hose, bubula yan. Ayan o. Pinipindot namin yung hose. Ayan, para yung air pocket dito sa hose lumabas na. Ayan. Medyo malambot yung hose kasi hangin laman yan. Yung muna pinutin Ayan, dyan. so ayan, bumaba na. Ayan, ito naman. Pitawan mo muna yan. Ayan. Mukhang konti na lang air pocket nun. Okay. Hindi pa bukas yung makina nito mga bossing. Baka sabihin niya bulwak yan. Yan, bulwak. Ayan. Okay, so buksan na muna natin yung makina. Check mo yung basahan, baka sumabit sa pan. Ayan, hindi naman. So buksan natin yung makina natin. Yung ating Starex na luma. Ayan, 2008 model. Buksan natin. Ayan, kumukulog na. Sana wag muna umulan. Start natin. Ayun. So ayan. I-idle lang muna natin to hanggang sa lahat ng bula lumabas. Bumukas yung thermostat valve, umikot yung tubig, lumabas lahat ng bula. After that, saka natin lalagay yung radiator cap and then okay na yung installation natin ng radiator hose and coolant bleeding. Okay na rin. Okay, so ayan. Status niya ngayon, nakabukas na to ng mga 2 minuto, so hindi pa ganun kainit ang makina. Pero yung mga hose natin, wala pang tagas. Nga pala boss, pag mag-install kayo ng bagong hose, huwag na kayo maglagay ng silicone. Kasi yung silicone, hahalo lang yun sa tubig. Pag bago ang hose, linisin nyo lang yung mga inlet, tapos ipasok nyo yung hose, okay na yun, lapat naman na maayos yun. Huwag kayo maglalagay ng silicone, lalo na pagka bago ang hose. Ginagamit lang yung silicone pagka si customer walang budget, and then ang gagamitin niyang hose yung luma, pinag-silicone sila ron. Pero pagka ganyan bago, huwag
ka maglalagay. So ayan yung tubig natin, wala namang bulwak ko. Pero may bubbles pa yan kasi hindi pa bumubukas thermostat valve natin. Bumukas yun, ikot yung tubig sa loob ng makina, lalabas lahat ng bula dyan. So ayan, wait lang natin yan kasi mawala yung bula. Okay, so ayan, so far so good. Wala siyang bulwak, kalmado pa yung tubig, pero sarado pa thermostat nito bossing, hindi pa bumubukas yun. Ay, yung mga hose natin, na-check na natin dito, tsaka sa ilalim, wala naman tagas. Dito sa harapan, ayan, wala ring tagas yung hose. So, ayan, lapat na lapat. Medyo matigas na yung hose niya. Bibuild na ng pressure yun. Coolant niya, oh, kalmado. Yung temperature niya rito, ayan, temperature niya sa dashboard, ayan, naka-normal operating temp na. Pero dito sa ating OBD gauge, ayan, 62, 63. So magbubukas ang thermostat 82 degrees kasi yun yung operational temperature ng thermostat valve nitong A1 natin na ano, D4 CBBGT 2008. So 82. So pag nag-82 yan, saka bubukas yung thermostat and doon na siya mag-start mag-bleed. Okay. So hintayin muna natin yan.